Praise God, purihin po ang Panginoon. Muli po, ito po si Pastor Ron Liepes na bumabati po sa inyo, sa aking pong mga masugid po na mga followers dito po sa ating pong YouTube channel. Ako po ay patuloy nagpapasalamat sa Panginoon sapagkat maraming salamat sa ating Panginoon Diyos sa inyo pong mga buhay na patuloy po na nakapagbibigay po sa akin ng kagalakan, yung inyo pong mga comment sa ating pong YouTube channel at personal ko po yan na iniisa-isa na binabasa at pinagtsatsagaan po na replyan. Kaya po patuloy lang po kayo na sumubaybay sa ating pong YouTube channel at doon po sa ngayon pa lamang po naka-tune in sa ating pong channel ay ako po ay naglalambing sa inyo. Tayo po ay mag-subscribe at pakihit po natin yung notification bell para updated po tayo sa mga bago po natin na mga i-upload na mga word of inspiration, word of encouragement upang patuloy po na ma-uplift yung po ating relationship, yung ating belief sa ating pong Panginoon Diyos. At muli po, tayo po ay mag-aaral na po ng buhay at makapangyarihang banal na salita ng ating Panginoon Diyos. Tayo muna po ay sama-samang yumuko at pumikit and then let us pray. Lord, maraming salamat muli sa pagkakataong ito, Father God, na malaya po, Lord, na magamit ng inyo pong lingkod, ang YouTube platform, Panginoon, O God, at salamat sapagkat sa pamamagitan po, Lord, ng YouTube platform ay O God, isang malaking pribilehiyo na napakalawak po ang naaabot, Panginoon, Lord, ng ministeryong ito, Panginoon, buong Pilipinas, worldwide, Panginoon, O God, in different nation, Lord God, ay tunay nga po naaabot po ng YouTube platform. Kaya po ako'y nagpupuri at nagpapasalamat sapagkat patuloy na nagiging daluyan po, Lord, Panginoon, ng pagpapala at kalakasan espiritual, ang mensahe, Lord, na patuloy pong inihahayag na inyong lingkod sa YouTube platform na ito, Father. Kaya po dalayan ko po paano patuloy niyo pong pangunahan, samahan ng inyong lingkod at ang bawat isang mga nanonood ngayon at makikinig ng inyong salita, ipatuloy niyo po silang pangunahan at kabayan, O God, sa pamamagitan ng kapangyarihan ng banal na Espiritu. Ito po ang aking dalangin, Father God. In Jesus' name I pray. Amen and amen. Praise God. Purihin ng Panginoon. Muli po, tayo po ay mag-aral na po ng kanyang buhay at makapangyarihang salita. Alam niyo po, mga kapatid, kapag tayo po ay nakakilala na sa Panginoong Jesus, nagkaroon na po tayo ng right relationship, right understanding, right knowing sa ating Panginoon, tayo po ay nagpasimula na po na tumakbo sa takbuhing ibinigay niya po sa atin. At ito po'y napakahalaga na maunawaan po natin na the moment na tayo po ay nakakilala at tumanggap at nanalig sa ating Panginoon Kristo, tayo po'y nagpapasimula na po na tumakbo sa takbuhing ipinagkaloob sa atin ng Panginoon. At kailangan po yung takbuhing iyon ay atin po tatapusin. Sapagkat kapag hindi po natin natapos yon, yung pong reward na kanya pong ipinangako sa atin ay hindi po natin matatanggap. Sapagkat ang makakatanggap lang po ng mga reward sa kanyang pagbabalik ay ang bawat isang kumilala at tumanggap sa kanya na tinapos ang takbuhin habang siya nabubuhay sa ibabaw ng mundong ito. Kaya po yan po yung ating pag-aralan. Kaya nga po ang ating pong topic sa araw na ito ay may pamagat na How to Finish the Race. Paano nga ba natin tatapusin ang takbuhing ito sa ating harapan patungo doon sa finish line sa kalooban ng ating Panginoon Diyos? Kaya po patuloy po natin itong tapusin, mga kapatid, hanggang sa dulo po ng ating po pag-aaral para lubusan po nating maunawaan kung paano po ang sikreto natin ito matatapos. Sapagkat alam niyo po ba, hindi po madali ang tumakbo. Hindi po madali ang magpatuloy na mabuhay na sumusunod sa kalooban ng Diyos. Sapagkat habang tayo nabubuhay sa ibabaw ng mundong ito, sa daigdig na ito, ay napakarami nating po pwedeng maranasan. Maraming mga hindrances, maraming mga blocks na gagawin ng kaaway, si Satanas, para hindi tayo makapagpatuloy. Po pwedeng madapa ka, po pwedeng matisod ka, po pwedeng mapagod ka, po pwedeng maubusan ka ng resistensya ng lakas, po pwedeng madiscourage ka, madisappoint ka.
Mapakarami pang iba na po pwedeng ma-experience ng bawat isang tao na nagnanais na mabuhay ng merong katapatan, merong tapat na pagsunod sa harapan ng Diyos. Yan yung ating pagtakbo habang tayo nabubuhay. Pero napakahalaga na tatapusin natin yung finish line hanggang doon sa dulo, sa paanan ng ating Panginoon. Okay? Paano nga ba natin ito matatapos? Doon sa aklat ng Philippians chapter 3 verse 14, ito ang sinasabi. I press on toward the goal to win the prize for which God has called me heavenward in Christ Jesus. Makikita natin, sabi ni Pablo, nagpapatuloy ako tungo sa hangganan upang tapusin ko ang takbuhin na ibinigay sa akin ng Panginoon, upang tanggapin ko ang gantimpala mula sa aking Panginoong Kristo. Makikita natin si Pablo sa napakarami niyang pinagdaanan sa buhay, napakarami mga discouragement, napakaraming trials, problems, and even negative situation. Pero nagpapatuloy siya tungo sa hangganan, sa takbuhing ibinigay sa kanya ng Panginoon. Upang, sabi niya, ang goal niya ay tanggapin niya, matanggap niya ang gantimpala na nakalaan sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya napakaganda mga kapatid yung magkaroon tayo ng goal, sapagkat kapag wala tayong goal, hindi tayo magpupursige, hindi tayo magiging seryoso. Kaya napakahalaga na meron tayong goal sa ating buhay, kung papaano natin talaga tatapusin, kung papaano talaga tayo magpapatuloy sa takbuhin sa ating harapan na ibinigay sa atin ng Panginoon Kristo, upang ating tanggapin ang korona ng pagtatagumpay na magmumula sa ating Panginoon Kristo. Puntahan muna po natin yung aklat ng Hebrew chapter 12 beginning verse 1 to 2. Yamang naliligid tayo ng makapal na saksi, iwaksan natin ang kasalanan at anumang balakid na pumipigil sa atin. At tayo buong tiyagang magpatuloy sa takbuhing nasa ating harapan. Ituon natin ang ating paningin kay Jesus na siyang pinagmumula ng ating pananampalataya at siya rin nagpapasakdal nito dahil sa kagalakang naghihintay sa Kanya. Hindi niya ikinahiya ang mamatay sa krus at siya ngayon nakaluklok sa Kanyang trono. Siya ngayon nakaluklok sa kanan ng trono ng Diyos. So makikita natin ang sinasabi ng Hebrew chapter 12 beginning verse 1 up to verse 2. Narito po ang ilang sekreto kung papaano po tayo makapagpapatuloy. And until na matapos natin yung finish line, yung takbuhin natin sa ating harapan ng ating Panginoon ay ating matatapos. Number 1, ang kailangan po para matapos natin yung takbuhin, sabi ay, let us throw off everything that hinders and sin. Kailangan po natin iwaksi ang anumang uri ng kasalanan at anumang balakid na pumipigil sa atin. Ang mundong po ito ay punong-puno ng kasalanan, sapagkat ang mundong ito ay pinaghaharian ni Satanas. At dahil nandiyan ang kasalanan sa mundo, ito ang isa sa pinakamatinding hahadlang sa bawat isa po sa atin sa pagpapatuloy po natin sa pagtakbo, sa pagsunod sa kalooban ng ating Panginoon Diyos, ang kasalanan. Pero maliwanag po na binabanggit po ng Hebrew chapter 12 beginning
Verse 2, verse 1, na kailangan po iwaksi po natin ang anumang uri ng kasalanan at anumang hadlang na pumipigil sa atin. Iwaksi natin sapagkat ito ang gagamitin ng kaaway. Let us throw everything that hinders and sin. Anumang bagay, anumang balakid na pumipigil sa atin para hindi tayo makapagpatuloy sa pagtakbo o sa pagsunod sa kalooban ng Diyos, iwaksi natin, talikdan natin, talikuran natin, sapagkat yan ang gagamitin ni Satanas para hindi tayo makapagpatuloy sa pagsunod sa kalooban ng ating Panginoon Diyos, makapagpatuloy upang matapos natin yung finish line. At anumang balakid, anumang bagay na pumipigil sa atin sa pagsunod sa Diyos, atin pong iwaksi, atin pong talikuran. Sapagkat hindi natin matatapos ang takbuhin. Hindi po tayo makapagpapatuloy sa pagtakbo sa kalooban ng Panginoon kapag yung mga bagay na yan, sa mundong ito, na mga kinahuhumalingan ng tao, mga iba't ibang uri ng kasalanan, anumang balakid na pumipigil sa bawat isa po sa atin, kapag hindi po natin to in-overcome, kapag hindi po natin to tinanggal, iwinaksi at tinalikuran, yan ang pipigil sa bawat isa po sa atin. Kaya para po tayo ay makapagpatuloy, atin po yan lahat i-let go, talikuran, iwaksi, upang sama-sama po tayo makapagpatuloy na sumusunod ng may katapatan, may kapakumbabaan, may pagmamahal na nagpapatuloy po sa pagtakbo sa pamamagitan ng pagsunod sa kalooban ng Diyos hanggang sa muling pagbabalik ng ating Panginoon. Praise God. Purihin ang Diyos. And then second point is, para matapos po natin ang takbuhin natin sa harapan ng Panginoon, yung ating pagsunod sa kalooban ng Diyos, sabi po dyan ay, let us run with perseverance the race. Kailangan po natin buong tiyaga na magpatuloy sa pagtakbo sa harapan ng Panginoon. Napakahalaga po yung tinatawag na perseverance, yung katyagaan. Sapagkat kapag nawala po yung katyagaan, maaaring isang araw, kapatid, tatamarin ka. Kapag nawala yung spirit of perseverance sa iyong pagpapatuloy na pagsunod sa kalooban ng Diyos, isang araw, manlulupaypay ka, manghihina ka, manlalamig ka. Kaya napakahalaga, kapatid, lagi yung tinatawag na spirit of perseverance. Run with perseverance upang matapos natin yung takbuhin natin sa harapan ng Panginoon. Kailangan po yung katyagaan. Magtsatsaga tayo. Kailangan mo, kapatid, magtyaga. Anuman yung nararamdaman mo. Anuman, kapatid, yung nararanasan mong kapagalan. Anuman, kapatid, yung nararanasan mong panghihinawa. Pero kailangan mong i-overcome yan. Kailangan mong buong puso na magtyaga. Patuloy ka maging matyaga, sapagkat ang pagiging matyaga, yan ang susi para makapagpatuloy ka, para makapagpatuloy tayo sa pagsunod sa kalooban ng Diyos, sa pagtakbo natin sa harapan ng ating Panginoon, upang mapulfill natin, upang mapinis natin yung finish line. At the end of the day, sasabihin the Lord, well done, my good and faithful servant. Praise God. And then next point is, let us fix our eyes on Jesus. Yan ang binabanggit ng Hebrew chapter 12 verse 2a. Sa ating pagtakbo, kapatid, kailangan nating ituon lamang ang ating spiritual eyes, ang ating paningin na spiritual eyes. Let us fix our eyes on Jesus. Huwag mong itutuon sa kaliwa. Huwag mong itutuon sa kanan. Huwag mong itutuon sa kapaligiran. Huwag mong itutuon sa likod. Huwag mong itutuon ang iyong paningin, kapatid, sa mga bagay na po pwede kang manghina. Huwag mong itutuon, kapatid, ang paningin mo sa mga bagay, sa mga kapatid mo, sa mga nangyayari, sa mga nagaganap, sa ibang tao, sa bawat problema at pagsubok. Sapagkat kapag dyan mo itinuon ang iyong spiritual eyes,
manghihina ka, mapapagod ka, mapapagal ka, matitisod ka, manlulupaypay ka, at yan ang pwedeng gamitin ng kaaway para hindi ka na makapagpatuloy, para patirin ka, para pagurin ka, at isang araw ayaw mo nang tumakbo, ayaw mo nang humakbang, ayaw mo nang sumunod sa pagsunod sa kalooban ng Diyos, at hindi mo na matatapos ang takbuhin sa harapan na ibinigay sa atin ng Panginoon. Kaya kapatid, tuloy na ituon mo ang iyong paningin sa ating Panginoon na pinanggagalingan ng kalakasan, pananalig, pananampalataya, kaaliwan, kagalakan, walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Ano sabi ni Pablo? Sa Philippians chapter 4 verse 13, I can do all things through Christ who give me strength. Makikita natin ang sekreto ni Pablo kung bakit nagawa niya na ma-overcome, mapagtagumpayan ang mga laban niya sa buhay kahit mabibigat na pagsubok, trials, negative situation. Dahil ang isang goal ni Pablo, ang isang sekreto ni Pablo, lahat ng bagay, sabi ni Pablo, ay makakaya kong gawin dahil sa lakas na ibinibigay sa akin ng Panginoong Hesukristo. Kapatid, kung patuloy mong ipopokus ang iyong spiritual eyes, ang iyong puso at isipan at ang iyong buhay sa ating Panginoon, walang bagay na hindi mo kayang matapos at magawa. Matatapos mo yan, mapagtatagumpayan mo yan sapagkat ang ating Panginoon ang tunay na daluyan ng Spirit of Victorious, Spirit of Strength, Spirit of Peace of Mind and Joy. Walang iba kundi ang ating Panginoon sa Kristo. Kaya kapatid, patuloy na sa pagtakbo natin, sa pamumuhay natin sa ibabaw ng mundo, kahit ano ang iyong pwedeng maranasan, patuloy mong ipokus ang iyong paningin sa kabutihan at katapatan ng ating Panginoon. And I tell you, matatapos mo ang takbuhin sa iyong harapan na ibinigay sa atin ng Panginoon. And then last point is, we do not give up. Kapatid, huwag kang susuko. Huwag kang hihinto. Sabi nga ng kasabihan, ang umaayaw ay hindi nagwawagi at ang nagwawagi ay hindi umaayaw. Kaya kapatid, napakahalaga na patuloy tayo magpapatuloy sa tulong ng ating Panginoong Kristo. Magpapatuloy tayo sumunod, magpapatuloy tayo maglingkod, magpapatuloy tayo magbalik ng papurit parangal sa ating Panginoon sa anumang kalagayan, anumang sitwasyon, anumang panahon, anuman na nagaganap sa kapaligiran. We do not give up. Magpatuloy tayo sa takbuhin na ibinigay sa atin ng Panginoon. At isang araw, yung finish line ay mararating natin. Sapagkat yon ang sikreto ng pagpapatuloy. Tayo, matatapos natin ang takbuhin kapag tayo nagpapatuloy sa takbuhin ibinigay sa atin ng Panginoon. Praise God. Hallelujah. Nais kong basahin yung sinabi ni Pablo sa ating conclusion doon sa aklat ng 2 Timothy chapter 4 verse 6 to 8. Ito ang sinabi ni Pablo. Ako'y yaalay na. Dumating na ang oras ng pagpanaw ko sa buhay na ito. Puspusan akong lumaban sa paligsahan. Natapos ko na ang dapat ko takbuhin. Nanatili akong tapat sa pananampalataya. Kakamtan ko na ang korona ng pagtatagumpay. At sa araw na yaon ang Panginoon na siya ang makatarungang hukom ang magpuputong sa akin ng korona, hindi lamang sa akin, kundi sa lahat ng nananabik sa muli niyang pagparito. Praise God. Natapos ba ni Pablo ang takbuhin sa kanyang harapan mula sa ating Panginoon? Natapos niya. Before he died, he finished the race. Ano ang sikreto kung bakit natapos? Sabi niya, puspusan akong lumaban sa paligsahan. Puspusan akong lumaban sa paligsahan. Tinapos ko ang dapat kong takbuhin. Ano yung isang sekreto
ikalimang sekreto kung bakit natapos niya, puspusan. Kaya mga kapatid, kailangan talaga maging seryoso tayo. Kailangan talaga gaya ni Pablo, puspusan tayong tumakbo, puspusan tayong sumunod. Huwag tayong magpapaabala, huwag tayong magpapadistract sa anumang gawa ng kaawan. Kailangan puspusan yung ating takbo, tuloy-tuloy, never stop, never give up, sapagkat iyan ang sikreto ni Pablo kung bakit siya ay nanatili talagang nagtuloy-tuloy na pagtakbo sapagkat puspusan ang kanyang ginawang pagsunod at pagtakbo sa kalooban ng Diyos. Ano yung sumunod pa sinabi niya? Kung bakit siya natapos niya yung takbuhin, nanatili akong tapat sa pananampalataya. Kapatid, yung pagiging faithful sa ating pananalig sa Panginoon, yan ay napakalaking factor para matapos natin yung takbuhin natin sa harapan ng Lord. Kapatid, maraming pwede kang maranasan sa iyong buhay, pananampalataya. Marami kang po pwedeng ma-experience na hindi magaganda. But I tell you kapatid, ano man ang pwede mong ma-experience habang nabubuhay ka, manatili ka lang tapat. Huwag kang hihinto, huwag kang tatalikod. Manatili ka lang tapat na nagpapatuloy sa pagsunod sa ating Panginoon. Puspusan ka lang tumakbo at patuloy na talikuran mo, iwasan mo mga bagay na pumipikil sa iyo. Patuloy, isang araw, mararating natin ang finish line. At yung pangako ng ating Panginoon, sinasabi niya sa Aklat ng Pahayag, ako'y narito na. Dala ko ang inyong mga gantimpala sa bawat isang tapat na sumunod sa aking kalooban. Praise God. Purihin ang Diyos. Kaya mga kapatid, muli, ito po ang mensahe ng muli po ay napagbulay-bulay po natin kung papaano po natin tatapusin ang takbuhin na ibinigay sa atin ng Panginoon. Ibig sabihin ng takbuhin, ito yung patuloy po natin pagsunod sa kalooban ng Diyos. Hindi yung pagsunod sa gusto natin, kundi ang pagsunod sa kalooban ng ating Panginoon. At ang pawang ating mga ginagawa ay nais ng Panginoon at kalooban niya. Iyan yung spiritual na pagtakbo natin. At kailangan po natin matapos bago po tayo mamatay, bago po tayo lumisan sa daigdig nito. Dapat tapos po yan. Dapat finish po yan. Na po muli po, salamat sa Panginoon at sa oras nito kapatid, kung ngayon ka palang naka-tune in sa ating programa at ikaw ay wala pang tamang relasyon sa Panginoon, nais kitang itulungan sa panalangin, sumunod ka sa panalangin ito para iyong tanggapin ng Panginoon bilang personal Lord and Savior mo. Even ang bawat isa naka-tune in ngayon, nais ko rin kayo ipag-pray mamaya pagkatapos ng aking panalangin ng pagtanggap sa Sige po, tayo ko'y sama-samang pumikit at yumuko at tayo po'y manalangin. Sige kapatid, sumunod ka sa panalangin ito. Panginoon, maraming salamat po sa oras nito, Father God, at hindi po isang aksidente na ngayon po'y nakapanood po ako dito po sa programang ito ni Pastor Ron Yepes. Ako po, Lord, ay nagsisisi at tinatalikuran ko po ang aking mga nagawang kasalanan, minanang kasalanan. Dalayan ko po, Lord, sa oras nito, Panginoon, patawarin niyo po ako. Nagsisisi po ako, Lord God, linisin niyo po ang aking puso at isip at tinatanggap kita bilang personal Lord and Savior. Ibinubukas ko po ang pintuan ng aking puso. Ikaw po ay manahan at pumasok at ko na po mula ngayon ang maghari sa aking buhay. At tunay nga po, Lord, salamat sa inyong mga salita na aking po naunawaan. At tunay nga po, Lord, na ikaw po talaga ang tunay na karapat-dapat na panganigan, sampalatayanan at pagtiwalaan. Salamat po, Lord, at dalayan ko po na patuloy po, Lord, na ako ay patuloy pa po, Lord, Panginoon, na inyo pong ingatan, patnubayan, samahan, God. At kayo po ang patuloy, Lord, na gumalaw at kumilos, Father God, sa akin pong buhay. Ito po ang aking dalangin. Amen and amen. Kapatid, ako na lang ang mananalangin. Lord, dalangin ko po, Lord, sa inyo, Father God, patuloy po ang bawat isang tumanggap at sumabay sa panalangin ito. Tunay nga po, Lord, na patuloy niyo po silang pangunahan, ingatan at gabayan, O God, maranasan po nila, Panginoon, O God, Lord, ang tunay po, Lord, na kapayapaan at galak na nagmumula po, Lord, sa inyo, Panginoon.
na patuloy niyo po sila, Panginoon God, Lord, bigyan, Lord, ng kauhawan, kasabikan, wisdom, and knowledge na mula po sa inyo, Father God, sa pamamagitan po ng banal na Espiritu. Yun din po ang bawat isang mga kapatid ngayon na naka-tune in ngayon, Lord God, sa programang ito. Hiling ko po dalangin, Lord God, na may mga problema sa mga sakit karamdaman pisikal. Panginoon, dalangin ko po, Lord, sa inyo, Father God, ang bawat sakit karamdaman, mga kapatid, ipatong mo ang iyong kanang kamay sa iyong karamdaman pisikal. At Lord, sa oras na ito, Panginoon, nakikita niyo po, Lord, Panginoon, ang bawat isang kapatid, Lord, na kanya pong tabang-tabang ang part ng kanyang katawan na meron po siyang dinaramdam, Panginoon, meron siyang karamdaman. Amang banal sa pangalan po ng Panginoong Kristo at sa pamamagitan po ng banal na Espiritu, hindi ko po dalangin, Lord, na maranasan po nila, Father God, ang inyong pong totally healing and miracle, O God, sa pangalan po ng Panginoong Kristo na napako po, Panginoon God, doon sa ibabaw ng krus ng Kalbaryo sa Middle East, Panginoon God. Salamat po at pinaniniwala, Lord, na wala pong imposible. Kayo po ang Diyos sa manggagamot. Kayo po ang great healer, Panginoon God. You are the Lord of great healer and miracle, Panginoon God. Salamat, Father God. Pero di po, Panginoon, ng mga may problema sa mga relasyon, pamilya, kaibigan, o anumang problema, O God, Panginoon, kayo po patuloy po pumayapa sa puso't isip nila, Father God, maranasan po nila, Panginoon, yung spirit of forgiveness and spirit of love, wala po sa puso't isip nila, Panginoon God, kayo po ang patuloy pong gumalaw at kumilos, O God. Yan din po, Lord, yung mga may problema, Panginoon God, Father God, Panginoon, sa mga negosyo, Panginoon, sa financial problem, O God, hallelujah. Kayo po ang patuloy, Lord, na gumalaw at kumilos sa buhay nila, Panginoon, mapagpalain niyo po sila, i-bless niyo po silang karoon po ng breakthrough sa buhay nila, Father God. Higit sa lahat, Lord, dalayan ko po, Father God, patuloy po, Lord, na ibukas niyo po yung kanilang mga puso at isipan, Lord God, maunawaan po nilang, Panginoon God, Lord, ang mga bagay na hindi pa po nila naunawaan, Panginoon, sa mga bagay na spiritual. Kung nga po, ibukas niyo po ang puso at isip nila upang lubusan po nilang mainawaan ang inyong po magandang plano sa buhay po nila, Father God. Salamat po, Lord, Panginoon. Ito po ang aking panalangin, Father God, sa buhay ng bawat isang mga followers sa YouTube channel ng inyong lingkod, Panginoon. Even po yung mga ngayon lamang po naka-tune in, O God. Dalayan ko po na patuloy na maranasan po nila, Father God, yung pong galaw at pagkilos niyo po sa buhay nila, ang breakthrough, ang blessing, and highly favor, O God, ay tunay nga po, Lord, na mag-flow sa mga buhay. Salamat po, Panginoon God, muli. Ito po ang aking panalangin, O God, Panginoon, sa buhay ng bawat isa. In Jesus' name, amen and amen. Praise God, kapatid. Muli, ito po si Pastor Ron Niepes na nagsasabi na muli pagpalain kayo ng ating Panginoon Jesus. At muli po, kung di pa po kayo nakasubscribe, ay ako po'y maglalambing sa inyo at kayo po'y mag-subscribe na at pakihit po yung ating notification bell para po maging updated po kayo lagi kapag meron po tayong mga bagong ina-upload na mga message po ito po sa ating channel. Muli po, God bless you all. God richly bless you.